Hello mga mami, for today's video, yung gagawin kong cake ay vintage heart coquette na cake, tapos red velvet siya. Pag sa mga ganitong red velvet nga pala, hindi ako gumagamit ng cream cheese na icing. Depende pa din sa request ni customer kung okay sa kanila yung cream cheese kasi mas mapapamahal sila sa ganon. Tapos, kapag sa customize, imagine nyo kung vintage tapos using cream cheese. Hindi ko alam kung ilan yung aabutin kasi eto nga whipped cream na ganito, 8x3 nga pala yung size netong pan ng cake, or I mean ng cake na to, 8x3 siya. Pero syempre lang pa sa 8x3 talaga yung tinabasan ko na lang yung dalawang layer ng cake para kahit paano hindi siya sobrang taas. Ito pa lang, umabot na nga pala to sa kulang 600 na paste type na cream yung ginamit ko. So imagine niyo yun, kapag cream cheese yung gagamitin, mas madami pang magagastos, 'di ba? So mas mapapamahal yung cake. Sa ganito pa nga lang mahal na talaga yung cake, maliban sa red velvet siya, mas mahal talaga din yung ingredients niya. Tapos sa icing pa lang, mas madami na nagagastos compare sa mga regular na cake lang or regular round cake, 'di ba? Sa mga ganitong mga vintage naman na coquette or basta mga vintage cake o hindi yung mga floral na cake na madaming icing, hindi naman compulsory na kainin ni customer lahat ng icing kasi yung iba nagko-complain sila na ang daming icing, ganito, ganyan. More on kasi pang design yung icing na yan, pero hindi ibig sabihin na panay icing yung design na ganyan, kakainin din siya lahat, 'di ba? So, kung gusto ng konti lang yung icing, minimalist talaga. Pero, kahit naman sa ganitong vintage cake, hindi naman siya compulsory na kainin talaga lahat ng icing. Kaya lang, makita mo pa lang talaga, di ba, imagine mo, sobrang dami ng icing na nagastos dito sa mga border niya pa lang, tapos yung ruffles niya na ganyan. Unang winip ko lang is nasa 500 na 500 yata. O tama, 500 na whipped cream. Sabi ko kasya na to. Kasi yung last time na gumawa ako ng 6x3 na heart shape na vintage din, inabot siya ng mga nasa 400 grams. So sabi ko, baka abutin lang ng 500 grams itong 8x3, kaya lang kinulang pa din talaga siya. Kaya yan, nag-add ako ng additional 100 pa. So, kulang-kulang 600 halos na nagastos ko. Tapos nga pala, kung mapapansin ninyo, off-white yung kulay ng cake. Sinadya ko talaga yan kasi based doon din sa info, hindi talaga siya clear or bright na white. Kaya ganyan yung design niya. Tapos, ayan nga palang cake niyan, hindi lang halata, pero pag focus yun siya, nilagyan ko yan siya ng shimmer din na white para mas maganda siyang tignan. Ito na ang kanyang pinaka-final outcome, 'di ba? So far, natuwa naman si customer sa kanyang outcome. Tapos, ginawa ko nga palang 5 yung ribbon kasi yung sa inspo 4 lang para mas lucky yung number.